Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si John D. Pilardo. Now, ang topic po natin today is about po sa Great White Throne Judgment. So, the Great White Throne Judgment refers to the final judgment described in Revelation chapter 20 verse 11 and 50. So, at this judgment, all the dead will be raised and judged according to their deeds. Those whose names are not found in the book of life will be cast into the lake of fire. These sobering truths reminds us of God's perfect justice and the urgent need for salvation in Christ. So, sabi po rito sa Revelation chapter 20 verse 11 and 12. Basahin na lang po natin sa Tagalog. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking trono ng puti at nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi nakikita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay. Maging dakila at hamak na binuksan ang mga aklat. Binuksan ng isa pa ang aklat ng buhay, hinutulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Now, ito po yung first teaching natin. Sabi po rito, the Great White Throne is the final judgment. So, bilang Kristiyano, ang pag-aalala sa dakilang trono ay isang seryosong paalala ng darating araw sa ganap na paghuhukom ng Diyos. Walang makakatakas, lahat ng tao, buhay man o patay, ay harap sa Diyos at magbibigay sulit sa kanilang mga ginawa. Ito ay hindi katang-isip kundi isang katayakang itinuro na salita ng Diyos. Ang katotohanan ito ay nagbigay ng takot sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo, ngunit nagbibigay ng kapanatagan sa mga nanampalataya sa Kanya. So, point number 2 po natin, judgment is based on the books of works. Ang katotohanan ang Diyos ay naghukom ayon sa mga gawa ng tao ay isang paalala sa mahalaga ang paraan ng ating pamumuhay. Lahat ng ginagawa natin, mabuti man o masama, ay nakatala at hindi lingid sa mata ng Diyos. Darating ang araw na bubuksan ang mga aklat na ito. Ang bawat isa ay hahatulan ayon sa nilalaman nito. So, judgment is based on books of work. And point number 3 po natin, or huli natin katuruan, salvation is based on the book of life. Bilang isang Kristiyano, ang katotohanan, ang kaligtasan ay batay sa aklat ng buhay ay nagbibigay sa atin ng malalim na pasasalamat at pag-asa. Hindi ito nakasalalay sa dami ng mabubuti o pagiging gawa natin. So, pagiging reliyoso, kundi sa relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, ang tanging daang tungo sa kaligtasan. Ang aklat ng buhay ay simbolo ng walang hanggang pag-asa para sa mga nasa kay Kristo. So, kaya't habang may panahon pa, naway marami pang makarinig ng mabuting balita at maisulat rin ang kanilang pangalan sa aklat na yan. So, salvation is based on the book of life. Now, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po.